kulang po sa, wala po siyang kwarto. Ano lang po talaga siya. Totally bahay lang po talaga. May kusina man nga po, wala man pong flooring, Ang ganun. problema lang dito, mga kahombre ko, iba kasi yung lumalabas sa publiko. Kusina, pag naulan, nalabas ang mga tubig. Gawa lang niya, sabi niya, wala siyang gagastusin na dito. Sinabi mo, paposporo. Yun. Okay na yun, paposporo. Oh. It's either tutulong ka o hindi ka tutulong. Walang gitna. Kasi parehas lang kayong masasaktan. No. This is a big mistake of a mentality, mga kahombre ko. It's either tutulong ka o hindi ka tutulong. Walang gitna. Nakakalungkot na realidad. Yung tipong sinabi mo na tutulungan mo, tapos pinaasa mo lang. Or else tutulungan mo, sinimulan mo ang proyekto, pero hindi mo tinapos. Sabi ko sa inyo, kapag tutulong ka sa iba, make sure una mong inayos yung bakuran mo. Ito mga kahombre ko, para sa akin lang, no? Personal remarks ko sa sitwasyon na ito, kapag tutulong ka, make sure napakarami mo ng pera. Huwag ganito, kasi this is a big mistake. Magpayaman ka muna para hindi ka na manghihingi sa iba at di mo na kailangan mang video. Ganun po mga kahombre ko ang tamang pagtulong. Kung ikaw ay super rich, doon ka tumulong. Hindi yung kulang pa sa'yo ang kakainin mo, iisipin mong tumulong. No. Kung ikaw ay super rich, doon ka tumulong. Hindi yung kulang pa sa'yo ang kakainin mo, iisipin mong tumulong. O dito naman tayo kay Boss Mark Jason Makagago. Bahay ng gagamba. Paposporo pala. Ganun mo nilalait si Kuya Bal. Well, let me tell you something, Mr. Makagago. Yung nilalait mo, kung pinapaniwalaan mo talaga na hindi nanggagaling kay Kuya Bal yung pinampatayo ng bahay, yung pinagawa ng bahay, ibig sabihin nito, ang nilalait mo yung mga sponsor na tumulong doon, hindi mismo si Kuya Bal. Dahil kahit sabihin na natin na may ambag si Kuya Bal doon na dinukot sa sarili niyang bulsa, sa sarili niyang kita, hindi matatawaran yung mga tao, yung mga sponsor na nagbigay para doon. Na ito lamang ang kanilang halaga na hawak, subalit itinulong pa nila. Subalit sa pagkakataon na ito, in our present day, yan ang iyong kinu-question na sinasabi mong pabahay na posporo na bahay, at pabahay sa gagamba. Iba yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. Iba yung pabahay noon sa pabahay ngayon. At yan ay hindi ko na kailangan i-explain pa sapagkat this is already a self-explanatory. Mapapanood mo naman yan kahit na hindi magaling yung iyong researcher. At bukod doon, sinasabi mo na kung wala pang kapasidad si Kuya Bal na tumulong, kung hindi pa siya ganun talaga kayaman, no, na kayang ibigay ang lahat, wag munang tumulong. Tulungan muna ang sarili dito. Di ba ganyan ang pinapalabas mo, Makagago WhatsApp man? Na parang sinasabi mo na mas maganda na kung tutulong ka, yun talagang may pera ka na. Yun talagang mayaman ka na. Para solid. Mukhang nagiging liquid din naman ang utak mo ngayon. Dahil sa dami ng sapot ng gagamba. Alam mo, kung yan ang magiging argumento mo, kayong lahat, kasama na yung mga kahombre dyan at ibang mga anti-kalingap at mga anti-poverty porn na mga ipokrito at nagmamalinis, ito lang ang masasabi ko. Hindi mo kailangan maging mayaman para makatulong. Sapagkat ang pinag-uusapan natin dito, the bottom line is yung desire ng tao na makatulong. Yung desire ng tao na magbigay. Yung kanyang right motives. At sino sa inyo ang makakapagsabi na si Kuya Bal o kung sino man sa kalingap ang hindi taos ang puso sa pagbibigay, na hindi tama ang kanyang motibo, na yung kanyang desire ay pansariling desire lamang? Sino ang makakapagsabi sa atin? Tanging Diyos lamang. So kung gano'n naman pala, bakit ka nagja-judge? Bakit nyo hinatulan agad yung tao na hindi naman kayo sigurado
na nakikita nyo lamang dahil nadidinig nyo lamang dun sa mga sinasabi ng iba. Samantalang hindi nyo direktang nakakausap, personal nakakausap yung tao, personal na nakakasama yung tao. Sapagkat hindi lahat ng mga nagsusumbong sa inyo, tama ang sinasabi. There's always been two sides of the coin. And speaking of the coin, diyan ko sisimulan yung pagpapaliwanag sa iyo na hindi mo kailangan maging mayaman para makapagbigay, para maging katanggap-tanggap doon sa iyong pinagbigyan, sa iyong tinulungan ang iyong ginagawa. Uulitin ko, hindi mo kailangan maging mayaman. Kahit mahirap ka, kahit na walang-wala ka na, pwede mo pa rin maibigay. Mark Jason, makinig kang maigi. Pagpagin mo muna yung iyong mga sapot sa iyong utak at sa iyong tenga para marinig mo ng mas malinaw. Itabi mo na rin yung researcher mo sa tabi mo para makinig at matuto ng tama. Kagaya na lang ng sinasabi dito sa Mark chapter 12 verses 41 to 44 kung hindi tayo nagkakamali. Anong sabi doon? Ito yung kwento ni Jesus Christ nang siya ay umupo doon sa tapat ng templo na may nangyayaring handugan at nakita niya na yung mga tao, yung mga mayayaman, may kaya sa buhay, yung iba, malalaki ang pananalapi. Sila po ay nagbigay doon sa kabana ng simbahan, doon sa kaban ng templo. Nagbigay ang mga mayayaman na ito, na obviously, syempre, malalaki yung kanilang pera, yung halaga. Mayayaman kasi, at nagbibigay, tumutulong. Eto na. Eto na ngayon, Mark Jason. Nakita din ni Jesus Christ na mayroong isang babaeng balo na mahirap, na ang tanging hawak niya na lamang na natitira sa kanya, na lahat na sa kanya, ay 2 pirasong barya na lamang. 2 coins na maliit lamang ang halaga at wala na siyang natitira pang iba. Ibig sabihin, ito na lang ang kanyang kakayanan. Pero ibinigay niya pa rin doon sa templo na hindi inisip na wala nang matitira sa kanya. Kaya tinawag ng Panginoong Hesus itong kanyang mga alagad at sinabi, mapalad itong babaeng balo na ito sapagkat sa kabila ng kanyang kasalatan na ang natitira lamang sa kanya ay 2 sentimo, ibinigay pa niya. So dito nasusukat na kahit anumang antas ng iyong pagkatao, ng iyong buhay, kaya ikaw ay mayaman o mahirap o salat na salat sa buhay, hindi basehan kung gaano kalaki ang iyong binigay sapagkat mas mapalad na sinasabi ni Jesus na itong babaeng balo na ito ang tunay na nagbigay at katanggap-tanggap ang kanyang isinakripisyo at ibinigay para sa simbahan. Sa makatuwid, Mr. Makagago WhatsApp man, dito pa lang pinapatunayan na mali na agad ang iyong argumento na kailangan maging mayaman para makatulong. E paano na lang pala yung sinasabi ng salita ng Diyos na nagpapatunay na mali agad yung mga ganyang klaseng pananaw. Sapagkat hindi nakikita dun sa halaga, dun sa laki ng iyong binigay, kung hindi nakikita dun sa motibo, tamang puso ng pagbibigay, ng pagtulong. Dun pa lang tapos na ang usapan. Sa tingin ko, ang problema, yung inyong pag-iisip, yung inyong pangunawa. Kagaya ng iyong in-interview, kinapanayam na apo nung tinulungan ni Kuya Bal. Ang problema sa kanya, hindi marunong magpasalamat at hindi marunong tumanaw ng utang na loob.